Magandang araw mga bata! Ako si Wilfred Caras, ang inyong guro sa ESP. Tayo ngayon ay nasa ikalawang markahan, Module 8. At ang ating leksyon ay ang ingatan natin, pasilidad na gagamitin. Bago tayo dumako sa ating aralin sa araw na ito, iyuko muna ang ating ulo at manalangin. O God Almighty, behold us the loving children, offering thee today our works and studies. Help us to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent to our studies, that we may merit the blessings of ourselves, our school, and our beloved country, the Philippines. Amen. Ayan mga bata, at magsisimula tayo sa ating aralin. Ngayon ay may nihanda ako dito isang kwento. Nais nyo ba itong basahin? Magaling mga bata. Sa pagbabasa ng kwento, ano ang dapat gawin? Tama, kailangan nating unawain ang ating binabasa. Paano naman kaya kapag mayroong nagbabasa ng isang kwento, ano ang dapat nating gawin? Tama, makinig ng mabuti at unawain ang binabasa ng nagbabasa. Ayan, sisimulan natin. Ang pamagat ng ating babasahing kwento ay isang pagkamulat. Kring, kring, kring! Nagsimula nang pumasok sa silid-aralan ni Binibining Fe Evangelista ang kaniyang mga mag-aaral. Masaya ang mga bata sa kanilang pag-aaral kasama ang guro. Sa pagtatapos ng klase, napansin ni Binibining Evangelista ang mga bagay sa pwesto ni Arvin. Makikita ang kulumpon ng mga nilamukos na papel sa sahig, balat ng candy sa ilalim ng upuan, at ang kaniyang upuan na wala sa tamang pwesto. Sa pagpasok niya sa banyo ng silid-aralan, tumambad sa kaniya ang puting tiles nito na nakukulapulan ng putik. Sa pagtingin niya sa paligid ng munting silid na iyon, nakita niya ang nakagulong na timba at tabo sa sahig. Napabuntong hininga si Binibining Evangelista. Nilabas niya ang kaniyang teleponong may kamera at kinunan ng larawan ang tagpo sa silid-aralan at palikurang iyon. At pagkatapos ay nilinis niya ito. Sa pagbalik ng mga mag-aaral sa silid-aralan ng hapong iyon, kinausap ni Binibining Evangelista ang mga bata. Ipinaalala niya ang pagiging responsable sa kaniyang mga kalat. Pinag-usapang muli sa klase ang tamang paggamit ng mga pasilidad. Nagbigay ng gawain si Binibining Evangelista kung saan kinakailangan nilang pumunta sa silid-aklatan ng paaralan upang magsaliksik. Maayos na pumila ang mga mag-aaral papunta sa silid-aklatan. Sa loob ng silid-aklatan, tahimik na gumawa ang lahat maliban kay Arvin na walang tigil sa paglakad at pagkuha ng mga aklat sa cabinet. Ipinatong niya ang mga ito sa mesa. Ang iba naman ay nilagay niya sa hindi tamang lalagyan ng mga aklat. May ilang aklat din na halatang pinunit ang ibang patina. Lahat ng ito ay hindi nakaligtas sa paningin ni Binibining Evangelista. Wala siyang sinayang na sandali at binuhanan ng larawan ang mga pangyayari. Dumating ang oras ng uwian ng hapong iyon. Habang naghahanda sa pag-uwi si Arvin, tinawag niya ang kaniyang guro. Arvin, maaari ba kitang makausap? Tanong ni Binibining Evangelista. Opo, ang sagot ni Arvin. Nakita ko ang lahat ng ginawa mo kanina sa loob ng silid-aralan. Sa iyong palagay, tama ba ang ginawa mong paggamit noon? Malumanay na wika ni Binibining Evangelista. Hindi po, Binibining Evangelista. Paumanhin po. Hindi ko na po uulitin. Na kayo pong tugon ni Arvin. Kinabukasan, nagpakita ng isang video clip si Binibining Evangelista.
Ito ay tungkol sa isang bata na nakatira sa isang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping sako, plastik at tarpaulin ng ilang politiko at produkto. Mababakas ang kahirapan sa buhay ng pamilya ng bata. Pero makikita ang kamangha-manghang ginagawa ng batang si Christian na maingat na nilalagyan ng pabalat ang aklat gamit ang supot na pinaglagyan ng binili sa palengke. Wala po kaming silid-aklatan, kaya kapag may nagbibigay sa amin ng aklat, ay talagang iniingatan namin. Sanaysay ni Christian. Pinakita din sa video ang palikuran ng pamilya na yari sa pinagtagpi-tagping kalawanging yero at sako. Gayunpaman, kapansin-pansin na maayos at malinis ito. Napakaswerte pala namin at may kumpletong pasilidad para sa aming mga pangangailangan. Mula ngayon, gagamitin ko na ng maayos ang lahat ng pasilidad na mayroon kami, na ibulong ni Arvin sa sarili. Panibagong araw, namangha si Binibining Ibanghelista sa kaniyang nakita. Malinis ang palikuran, nakaayos ang mga upuan sa silid-aralan, at nakasalansan ng maayos ang mga aklat sa kabinet. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Kinuhanan niya ito ng larawan. Inilagay niya ang lahat ng larawan na nakuhanan niya sa kanilang bulletin board. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita, lalo na sa mga katagang nakasulat, noon, ngayon, at araw-araw. Nagpalakpakan ang lahat. Ngiting-ngiti na sinilyapan ni Binibining Ibanghelista si Arvin. Ngayon mga bata, sagutan natin ang mga sumusunod na tanong batay sa kwento ng ating binasa. Una, paano iminulat ni Binibining Ibanghelista ang mga mag-aaral sa maayos na paggamit ng mga pasilidad? Ikalawa, kung ikaw si Binibining Ibanghelista, gagawin mo rin ba ang ginawa niya at bakit? Ikatlo, paano mo may papakita ang maayos na paggamit ng mga pasilidad na sa iyong paaralan? Ikaapat, bakit mahalaga na maging maayos sa paggamit ng mga pasilidad? Kalima, sa paanong paraan mo mahihikayat ang ibang mag-aaral na maging maayos sa paggamit ng pasilidad ng iyong paaralan? Mga bata, lagi nating tatandaan na ang bawat mag-aaral ay may karapatan sa pagkakaroon ng maayos at kaaya-ayang pasilidad, maging siya sa pribado o pampublikong paaralan. Sa paaralan makikita ang iba't ibang uri ng pasilidad tulad ng silid-aralan, silid-aklatan, palikuran, palaruan, kantina, gymnasium, laboratorio at iba pa. Ang pasilidad ng paaralan ay isang napakahalagang bahagi ng pagkatuto. Ang mga pasilidad na ito ay nakatutulong sa kaganapan ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Nararapat lamang na ang mga ito ay ingatan at gamitin ng wastong paraan upang masiguro ang epektibong benepisyo na naitudulot ng mga pasilidad sa paaralan. Kinakailangan ang maayos at tamang paraan ng paggamit ng mga ito. Ang pagsasaalang-alang sa iba pang taong gagamit ng bawat pasilidad ay nakatutulong upang mapanatili ang maayos at malinis na pasilidad. Ang paggamit ng pasilidad ng paaralan ng may pag-aalala sa kapakanan ng kapwa ay nagpapakita ng paggalang sa karapatan ng iba. Ang tamang saloobin sa paggamit ng mga pasilidad ay dapat na may pakita hindi lamang sa paaralan kundi gayon din sa lahat ng pasilidad sa komunidad. Yon ang lagi niyong tatandaan, mga bata. Mga bata, tingnan naman natin kung meron kayong natutunan sa araw na ito. Pagsusuring pansarili. Lagyan ng check ang column ng iyong sagot. Maging matapat sa pagsagot sa bawat bilang.
Gawin ito sa iyong kwaderno o sa sagutang papel. Kapag palagi natin ginagawa. Minsan, kung minsanan lang natin ginagawa, at hindi kung hindi naman natin ito ginagawa. Una, maingat kung ginagamit ang palikuran ng aming silid-aralan. Alin dyan ang i-check? Palagi, minsan hindi. Kalawa, pumipila ako ng maayos sa tuwing bibili ako sa kantina. Palagi, minsan hindi. Ikatlo, itinatapon ko sa tamang lalagyan ang mga basura ng aking pinagkainan kapag ako ay namamasyal sa parke. Ikaapat, tinitiyak kong malinis ang gymnasium matapos ko itong gamitin sa pagpapraktis at paglalaro. Ikalima, maingat kong binubuklat ang mga pahina ng aklat sa silid-aklatan. Ika-anim, iniiwasan ko ang pagsulat sa mga pader ng palikuran. Kapito, sinusunod ko ang mga lituntunin ng silid-aklatan para sa tamang paraan ng paggamit nito. Kawalo, binabalutan ko ang mga batayang aklat at ang aking upuan. Kasyam, isinasalansan ko ang tamang lalagyan ang mga aklat. Ikasampo, sinusunod ko ang mga alituntunin ng maayos at maingat sa paglalaro sa palaruan. Para sa ating karagdagang gawain na magsisilbing performance task ng online asynchronous class, pag-aralan ang larawan. Isulat ang pangalan ng pasilidad na tinutukoy sa ibabang guhit ng larawan. Sa katapat ng larawan, isulat kung paano ito gagamitin ng maayos. Gawin ito sa iyong kwaderno o sa sagutang papel. Maaari niyong iguhit din ang mga larawan sa inyong kwaderno o sa sagutang papel. Mas magiging malaki ang puntos nito. Mga bata, natuto ba kayo sa ating leksyon ngayon? Magaling! Lagi nating tatandaan na kailangan maayos ang paggamit natin sa mga pasilidad o hindi man sa mga pasilidad sa mga gamit na ating hinihirap o sa ating mga sariling gamit. Bakit kaya? Dahil para ito ay madaling mahanap o kaya'y maaari pa nating gamitin sa mga susunod na araw. At kailangan nating pahalagahan lahat ng gamit na meron tayo. Okay, so dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood mga bata. Hanggang sa muli, paalam!